Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel, and for today's video, ituturo ko sa inyo yung bagong POS na ginagamit ko ngayon. Andito ako sa aking Melty Shop, and then matagal na rin ako hindi nakapag-upload kasi medyo busy. So ngayon, marami kasi nagtatanong sa comment section natin kung paano ba gumamit ng POS system na walang computer. So, posible bang gumamit tayo ng POS na hindi gumagamit ng computer, or pwede ba kahit cellphone lang or tablet? So, the answer is yes. Pero bago ang lahat, please click the subscribe button and then comment below kung ano pa yung mga suggestion nyo na pwede natin gawa ng video. So, direct to the point, ang answer natin is yes. Pwede tayong gumamit ng POS gamit lang ang ating cellphone. So ngayon, meron tayong ginagamit na bagong app bukod kay Aronium. Gamit ko noon is through laptop or computer. Ngayon, ang POS na ginagamit ko is pwede siyang kahit cellphone and then tablet. Pwede rin naman siyang through computer din. Kasi ang gamit natin is Bluetooth. And kagandahan is Bluetooth, kahit saan mo siya ilapag or ano, basta naka-Bluetooth siya dun sa device, is madali lang siyang mag-print ng resibo. Tawag natin na receipt printer. So, kung meron kang POS na ginagamit, dito nag-feed yung resibo. So, kung meron kayong grocery store or sari-sari store, dapat meron nito at saka barcode scanner. Pero kung hindi naman sari-sari store or yung mga shop lang na hindi kailangan ng barcode, pwede lang ito lang yung bibilin nyo. Then, yung device na pwede nyo i-connect, kasi since Bluetooth to, and disaksak pala siya. Ayun yung saksakan niya. Ito yung parang isasaksak mo dun sa outlet. So, hindi na siya kailangan ng adapter. And then, meron siya ditong on button. So, ginaganyan lang. Once na isasaksak na to, nag-on siya. Dito yung button niya, pang-on. Nag-iilaw siya. Once nag-red na yan, pwede mo na siyang printan ng resibo. And then, kunwari hindi siya nag-feed ng resibo, pipindutin mo lang yung feeder. Ito lang. I-feed mo lang siya. So, kailangan lang naka-Bluetooth to sa device kasi hindi siya magpiprint ng resibo once na hindi siya naka-connect. Nabili ko lang siya ng almost 700 plus, and then meron na siyang kasamang 10 thermal paper. So, ganito lang kalaki yung papel niya. Paper. So, maraming size na pwede kayong gumamit. Depende rin pala sa printer na pwede niyong bilhin. Pero sa size nito is 53 mm. So, ganito kaliit. So, hindi naman masyadong malaki kung kunwari kung nasa sari-sari store kayo, pwede naman yung mga ordinary lang din yung size. Katulad nito. So, affordable siya. And then, dapat nakasaksak siya doon sa kuryente. Kasi, di kuryente siya. Tapos, ito, meron siyang saksakan ng connector ng computer or laptop. Kung hindi kayang mag-Bluetooth, meron siyang kasamang connector. Dito siya i-connect. Ang pangatlo natin ay ipapakilala ko na yung pangatlo nating POS na pwede nating gamitin. Kasi nung last video natin is Aronium. So si Aronium kasi hindi siya pwede sa tablet, hindi siya pwede sa cellphone. Kailangan lang nakakonect lang siya sa computer or laptop. Pero kasi ang mabilisan lang kung wala pa kayong na-invest sa computer. So ang user-friendly lang talagang pwede natin gamitin is cellphone or tablet. So ngayon, ipapakilala ko na kung ano yung POS na ginagamit ko. So libre lang siya, wala siyang binabayarang monthly fee, and then user-friendly din, madali lang din siyang gamitin. So ito na. Gagamitin ngayon ay ang Fiddler. So, kung wala pa kayong app na to, pang tayo sa ating Play Store, kung naka-Android kayo, or kung naka-iPhone kayo, punta kayo sa iOS. So, i-search lang natin yung Fiddler app. So, ito na.
Etong logo na may pink or purple, ito yung pipindutin natin and install. Since meron na akong application sa aking cellphone, i-open na lang natin siya. And then, ito yung pinaka-homepage ni Fiddler. And then, ito yung pinaka-dashboard niya. So, marami siyang pwedeng pagpilian. Kasi, ang ibang POS app ay wala siyang ganito. Kundi, POS lang talaga siya. Pang-inventory, pang-add ng product, pag-punch ng product. So, ang kaibahan ni Fiddler ay marami siyang gamit. So, kung gusto mo mag-load or magbenta ng load, pwedeng-pwede kay Fiddler. So, bago ang lahat, kung wala ka pang account, punta ka lang sa account, itong account, and then mag-sign up ka lang, and then lagay mo yung pangalan ng business mo. And then, sa Fiddler app, meron tayong tinatawag na points na pwede mong i-earn. So, kunwari nagbenta ka ng load, per load, meron kang bonus na ma-earn. At dito, i-discuss ko muna kung paano tayo makapag-load or magbenta ng load bago yung POS. So, ito, once na gusto mo mag-load, pindutin mo lang yung sell i-load. And then, pag nag-top up ka, pwede kang mag-top up. Marami silang payment method na pwede nating gamitin. Kung gusto mo mag-top up, yung top up ay katulad siya ng cash in para mapondohan mo yung pang-load mo. So, i-click lang natin yung top up button. And then, dito, magsiselect ka lang ng amount kung magkano yung i-top up or i-cash in mo. So, sa payment method natin, marami tayong pwedeng pagpilian. Andyan si GCash, Maya, at iba pa. Kung meron kayong mga account or meron kayong mga pera na pupundo dyan sa mga payment method na yan, ay mabilis lang. So, kung kunwari, magka-cash in tayo sa ating GCash account, pipili lang tayo ng amount. So, kunwari, 500 and click mo lang yung GCash. Then, pag nag-proceed yan, puproceed yan dun sa GCash account mo. And then, after nyan, pag nag-confirm na, ay papasok na siya dito sa Fiddler app. Pagkatapos nyan, kung meron ng amount dun sa available balance, ay pwede ka nang makapagbenta ng load. Hindi lang pala siya i-load. Meron din siyang cable and game pin. Since marami rin namang nag-load na mga cable, dito lang din silang pwedeng makita. Pagkatapos, kung kunwari wala kayong internet, kasi pwedeng-pwede siyang gamitin pag may internet or wala. Pindutin mo lang yung offline mode, ito, pag wala kang internet. Magagamit mo pa rin siya kahit wala kang internet. Ito lang yung pinakamaganda kay Fiddler app. Tapos, kung okay na yung i-load mo, doon naman tayo sa kabilang button or kabilang features na ibinigay ni Fiddler app. So, kunwari cash. Dito mo makikita yung mga sale mo, kung ano yung business mo. Meron dyang report, and then, i-explore mo yung mga bawat button. Tapos, meron din siyang payment. Babayaran ko or binayad ko. Dito ano mo lahat kung ano yung mga expenses mo sa iyong business. Kaya, maganda ang Fiddler app. Since ito ay free at marami kang features na pwedeng gagamitin. And then, bukod lang pala sa ibang button, meron tayong play and win. Dito ay pwedeng-pwede kang manalo ng kanilang mga pa-promo. O diba, ginagamit mo yung app na ito, ay kumikita ka talaga. Ito yung kita ko, bonus earned, since bago lang din naman ako nito, nung nakaraan lang to, pero nung nagandahan kasi ako nito sa Fiddler app, parang give up ko yung isang POS. Kasi, ang POS kasi na yun, si Aronium ay isa lang. Hindi siya ganito. Wala siyang ibang features. So, kunwari, kung magsisell pa ako ng load, dun pa ako sa kabilang app. Ito, nandito na lahat. Meron ka pang bonus na ma-earn once na lagi mo siyang gagamitin. So, pupunta na tayo sa ating POS. Ito yung POS niya. So, hindi ko na ipakita lahat since iba kasi sa business ko rin ito eh. So, ang gagawin na lang natin ay mag-a-add tayo ng product. So, for example, may business kayo na coffee shop. So, ilagay lang natin na dito na espresso. And then, Americano. So, example lang to. And then, lagay mo lang yung price, tax,
Tapos, stock level. Kung mayroon kayong variant na ilalagay, pindutin nyo lang yan, and then, basahin mo na lang yung nakalagay dyan. Then, confirm. And then, after mo ilagay na lahat yung mga details, isi-save mo lang siya. So, after mo ma-save yung product, makikita mo lang lahat din yan sa products mo. Yan. Diyan mo siya makikita. Pati sa inventory, kung ano yung na-add mo dito sa Fiddler app, sa POS nila, ay andun na lahat yan sa inventory. So, kung hindi mo yung report, meron din sila. Pindutin mo lang yung report button. Since ako kasi, hindi ako nagpa-public ng report. Since meron ding ibang gumagamit ito, kaya nilagyan ko siyang pin code. So, hindi ka pwedeng makampante dito. Pero, ayun nga, binigyan tayo ng features na lalagyan natin ng password. So, ang kagandahan lang talaga ay marami siyang features na pwede mong gamitin. So, yun lang. Napakadali lang gamitin si Fiddler app.